Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan tayo ulit ng 5 reasons. Since ang iPhone 13 Pro kasi ngayon is grabe, sobrang bagsak presyo ngayon sa Green Hills. So bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit sulit nang i-purchase ang iPhone 13 Pro ngayong 2025. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood of course ng ating review sa iPhone 13 Pro nung early 2025. So ginawa ko to ng review nung early 2025 and ngayon is nag-decide tayong gawan to ng 5 reasons kasi nung early 2025 ang presyo nito mga ka-J-Vlog is nasa almost 30,000 pesos, parang nasa 30 to 31k. Pero ngayon ang iPhone 13 Pro ngayon is nasa price range is nasa 22 to 23,000 pesos for the 128GB. So ang laki po ng binaba nitong iPhone 13 Pro at marami nang napupusuan itong smartphone na to compare sa 12 Pro kasi maraming reasons kung bakit ito na ang mas okay bilhin compare sa device na iPhone 12 Pro, iPhone 13 kasi napakakunti lang po ng mga kanilang price difference. At sa pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills. So unang-una nating recommended shop ay ang CMB Gadgets. So CMB Gadgets ay located sila sa stall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. And meron silang permanent shop sa taas sa Kaniel Telecom sa third floor V Mall Green Hills, San Juan City. Kung gusto nyo mag-purchase ng mga magandang itong iPhone 13 na to, isang taon na po ito na binili ko kay Ate Mayet. At itong iPhone 13 Pro na to, bibigyan ko kayo ng na okay lang bumili ng mga palit na parts as long as ito yung na okay lang bumili ng mga smartphones or iPhones na palit na yung mga parts as long as genuine din naman, di ba? So ito, binili ko to kay Ate May, isang taon na to sa akin. Ang daming palit. Ayan tingnan nyo yung palit niya, nakalagay genuine. So ibig sabihin ng genuine, mismong kay Apple po galing yung mga parts, kaya no any hassle yan. Wala tayo dapat katakutan sa ganyan. Battery napalitan na genuine, logic board assembly genuine, and true depth camera genuine, di ba? Isang taon na to sa akin at all goods na all goods pa rin itong iPhone 13 Pro na to. Marami ring natatakot na loads. Ayan 87, binili ko to 100 kasi palit battery, pero 87 na lang after 1 year. Ang dami ngayong stereotype ng mga consumers ngayon. Ang stereotype nila, iPhone 13 series pangit kasi sakitin daw sa green screen, white screen. Again, yung mga ganyang issue for me, parang depende sa consumers, depende kung na rin yung smartphone nyo, kasi there's a possibility kaya naggagano na white screen, green screen na ganyan is palit na yung LCD. Pero kung original naman yung LCD, at kung palit man din basta genuine, okay yan. At kung palit may LCD nyo, yun, baka may tendency or reason na magkaganon. Pero minsan pag sinasabi nyo hindi naman palit nagka green screen, nagka white screen, meron din ganyan. I think sa pag naiipit or nahulog yung device, ganun nagkaka-cause yung mga sakit ng iPhone 13 series. Again, ilang iPhone 13 series na ang nabili ko. Bumili na ako ng ilang iPhone 13, nakatatlo na ata ang iPhone 13. So yun nga, naka ilang 13 Pro na ako. Ito binili ko last year, binigay ko sa pinsan ko, tapos bumili ulit ako ng 13 Pro. Siguro nakabili na ako ng tatlong 13 Pro nung 2024 dalawa, tapos ngayon 2025 isa. Kasi ito, ni-review ko na lang to kasi sa pinsan ko na din ako bumili. Tapos 13 Pro Max, nakadalawa na ako nung 2024. Original na 13 Pro Max ko nung 2021, di ba? So ganun mga ka-J-Vlog, lahat po na nahawakan kong 13 series ay wala pong any problem akong na-experience. So again, depende yan sa consumers. Depende yan kung naipit ba, nahulog ba, baka yun yung cause. So first reason natin why you should buy the iPhone 13 Pro is of course, wala na iba, screen display. So ang screen display kasi nitong iPhone 13 Pro is 6.1 inches Super Retina XDR OLED display. Ayan. Siyempre itong iPhone 13 Pro is the first ever iPhones
series na to is merong 120Hz. So maganda to. Mas okay siya compare sa iPhone 12 Pro. Smaller notch. At yun nga, ang pinaka bibili niya sa 13 Pro compare sa 13 and iPhone 12 Pro is yung kanyang 120Hz screen refresh rate. So yun yung first reason natin kung bakit maganda itong iPhone 13 Pro i-purchase ngayong 2025 compare sa mga older iPhones na nauna sa kanya is yung 120Hz screen refresh rate niya. Again, quick reminder lang, the iPhone 13 base model, even the iPhone 16 base model ngayon is wala pong wala pong 120Hz yun. So standard na 60Hz. So dito lang po nagsisimula yan sa 13 Pro pataas yung merong 120Hz screen refresh rate. Second reason, ito pinakamalupit, chipset. So the chipset of the iPhone 13 Pro is the Apple A15 Bionic chip na sobrang lakas ng chipset na yan mga ka-J-Vlog when it comes sa gaming. Na-try ko na mag-game test sa iPhone 13 Pro Max recently lang and wow, Genshin, Uwa, kayang-kaya niya na walang kahirap-hirap. Even ML, COD, high settings available. So kung naghanap kayo ng iPhone na pang solid for gaming, 13 series din is good to go. Especially this iPhone 13 Pro, napakaganda ng chipset, very snappy, and syempre longevity, asahan nyo kahit ilang updates pa yan, mabilis pa rin ng iPhone 13 Pro. Third reason mga ka-J-Vlog, operating system or the iOS. So yun nga, syempre good news, iPhone 13 Pro is support pa rin ng iOS 26 at matagal pa po itong masusupport ng iOS update. At when it comes sa longevity, kahit na for example natapos siya or hindi na siya ma-update sa iOS 29, o sabihin natin hanggang iOS 29 na lang siya, matagal pa magagamit ang 13 Pro mga ka-J-Vlog. Kung mag-post siya sa 29, bilang pa na siguro 5 years pa para magamit pa tong 13 Pro. So ganun ka-solid or ganun katagal pa natin magagamit itong iPhone 13 Pro. Kaya and the iOS 26, lalo yung iOS 26 ngayon, yung liquid glass, solid, napakaganda niyan mga ka-J-Vlog. I know maraming na liquid glass, walang ganyan, feature lang yan. Hindi, iba talaga experience pag na-download mo na siya. I know, ako rin, to be honest, ako na-disappoint din ako sa liquid glass ng iOS 26 before, nung hindi ko pa siya na-experience. Pero nung na-experience ko siya first hand, ibang klase, very unique nga siya. When it comes sa, compare mo sa mga ibang operating system, napaka-unique nung liquid glass ng iPhones. So yun ang nakaka-excite sa iPhone 13 Pro. May experience din natin yan, yung liquid glass dito sa fourth reason natin mga ka-J-Vlog, syempre design and build quality. So kung naghanap kayo ng isang iPhone na merong premium look, syempre 13 Pro is good to go compare sa iPhone 13. Again, the iPhone 13 is ang build niyan is aluminum frame compare sa iPhone 13 Pro na stainless steel. So syempre mas prefer ko yung stainless steel, mas premium, mas maganda yung material na ginamit compare sa aluminum. Pero there's a rumor ngayon na parang babalik ang Pro Max sa aluminum, pero mas magandang aluminum atang lalagay nila. I don't know, rumors pa rin yan. Tatanggalin daw nila yung titanium, di ko lang alam kung sure na sure yan. Pero again, stainless steel, maganda yan mga J-Vlog, very premium looking itong device na to. So yun, Pro talaga and Pro Max ang isang kumbaga pag nag-iPhone kayo is eye catcher yung ganito mga itsura ng iPhones. So yun at ang final reason why you should buy the iPhone 13 Pro is of course camera. Camera ang isa sa pinakamagandang feature ng iPhone 13 Pro. Unang-una na dyan, cinematic mode. Kung naghanap kayo ng iPhone na merong gorgeous camera, iPhone 13 Pro is good to go. Napaganda nito for content creation. Cinematic mode is one of the best na nilagay ni Apple sa camera niya. Again, sorry, hindi ako nag-cinematic para sana pa nag-cinematic ako para makita niyo. Pero again, pag nag-cinematic kayo, kumbaga yan, itong lahat yan, background blur yan, saka focus lang sa subject. Marami nga rin nagtatanong sa akin sa comment section, pag ginagamit ko yung iPhones ko na may cinematic, sir, pag ginagamit yung camera, napakaganda kasi sobrang background blur. Hindi nila alam, iPhone lang yon. So, meron po yung feature na yan sa iPhone 13 Pro, may enjoy nyo yan. Hindi lang yon. Triple rear camera system, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide at 12 megapixel telephoto lens at 12 megapixel front facing camera. So again, front facing and rear camera, front and rear na itong iPhone 13 Pro is support ng 4K video recording, kaya no worries when it comes sa recording yan. And for me, that is the best resolution ngayon kasi sinasabi nila yung Samsung nga 8K, yung ibang Android yes, maganda, may 8K kayo. Pero again, in today's camera perspective sa pagvi-video natin dito sa lalo na sa Philippines,
4K ang pinaka-max na ginagamit ng mga consumers. Kasi tingnan nyo pa lang naman, sige nga punta kayo ng mall kung meron kayong makitang on stock na 8K na mura or very very budget friendly sa consumers. 4K ngayon napakamura na ng mga TV, di ba? Kaya mas prefer pa rin ng mga consumers 4K video recording kasi yun yung masyadong ginagamit ngayon dito sa atin sa Philippines, di ba? 4K video recording. Kaya again, yung 4K rin nito napaka-solid ng resolution niya. At ito, parati ko sinasabi sa video ko, pinaka the best video camera for me when it comes sa mobile device, iPhone talaga. So again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang iPhone na magagamit nyo for content creation, I think ito na rin ang the best na pwede sa inyo, ang iPhone 13 Pro. So again, kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description box kung bibili kayo nitong iPhone 13 Pro. Wala na iba kundi sa recommended nating shop, ang CMB Gadgets, Tall XA07 sila. At meron silang permanent shop sa 3rd floor, Vmall Green, San Juan City. Sabihin nyo lang, napanood nyo kay J-Vlog, matik po, bibigyan kayo ng magandang discount ng shop na yan.